Ako po, eto mga kababayan, itong si Mike Dipinson po, mga kababayan. Ito, alam naman natin ito mga kababayan, lahat na ginagawa niya ito siyempre, ingay sa politika. Para siyempre mga kababayan, alam niyo naman kung ano ko ang binabalak niya. Inanunsyo na gusto niyang magtakbo ulit na mayor dun sa Quezon City. Mga kababayan, tatlong beses na rin natatalo. Okay, so mga kababayan, eto lang sa lahat nating mga kababayan, mas madali po nating maintindihan itong panayang atake ni Mike Dipensor, mga kababayan, sa gobyerno, kay BBM o House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Kung titingnan po natin ang matagal niyang ugnayan kay Gloria Macapagal-Arroyo, mga kababayan. At ayon pa ho sa nakalat nating impormasyon, mga kababayan, itong si Mike Dipensor ho ay matagal na na naging kaalyado ni Gloria Macapagal-Arroyo. At ngayon naman ay kaalyado naman siya ni Inday Lucring, ni BP Inday Sara Duterte, 'di ba? At ayon pa sa nakalat nating ding impormasyon, mga kababayan, ang abogado ho ni Saldico, mga kababayan, matagal din pala naglingkod kay dating presidente o kay Gloria Arroyo, mga kababayan, kay JMA. So matagal din pala siya naglingkod, ang abogado na ito ni Saldico. At ayon pa, si Mike Dipensor ay malapitin din kay Mikey Arroyo. So alam na natin kung ano ho yung kanilang mga karakas na mga yan, mga kababayan. Kung ano ang ginawa nila kay Erap, mukhang nakikita natin, ganoon din ang gagawin nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Mga kababayan. Ayun dito, sa akin lang sa ko lang, napansin ko lang, hindi magkahiwalay. Itong banat ni Dipensor, sumusunod dito sa direksyon ng Arroyo. Duterte Black na matagal nang naglalabas ng mensahe laban kay House Speaker Martin Romualdez. Matagal na yan Gustong-gusto nga ni Inday Lustay na ipatanggal si House Speaker Kaya hindi lang talaga umobra, mga kababayan, na kung napalito siguro si Gloria. Kaya salamat din tayo kay House Speaker kasi dating House Speaker Martin Romualdez dahil siya ang House Speaker nun. Siguro kung si Gloria, naku, mga kababayan, baka napatalsik na po ang Pangulo natin sa posisyon. Kaya tama lang talaga, mga kababayan, na hindi nagpabaya at hindi nagpadaig si House Speaker Martin Romualdez. Pinotekta niya ang ating presidente at hanggang ngayon, presidente pa rin ng ating Pangulo, mga kababayan. Kayo, ano ho masasabi niyo dyan sa kay Mike Dipensor? Hindi naman kasi, mga kababayan, puro ngawa, puro salita, walang ebidensya. Mas maganda kasi, maglabas ka rin ng ebidensya mo laban sa mga inaakusahan mo, Dipensor. Diba? Ganun lang yan. Thank you. Nako, mga kababayan, ito, mga DDS talaga iyakin, kasi alam naman natin kung sino ho ang nananawagan para sampahan ng kaso ho si dating House Speaker ho, Martin Romualdez. ICI na mismo ang nagsabi na wala silang hawak na ebidensya para pailan ng kaso si House Speaker Martin Romualdez. Wala silang ebidensya laban kay House Speaker. Mga DDS, baka kasi meron kayo dyan. Nilabas yun na kasi yung ebidensya na yan. Kayo lang naman nag-aakusa kay House Speaker. Diba? Alam naman natin, kompleto po ang ICI ng dokumento at affidavit at testimonya. Pagkatapos po ng ilang buwan na pag-iimbestiga, so malinaw po, mga kababayan, walang ebidensya na mag-uugnay o magdudugtong o maaaring magamit ng ICI laban kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi natin baka meron kayo dyan mga DDS, kayo lang naman nag-aakusa, ibig sabihin may alam kayo. Ibigay nyo na sa ICI, di ba? Alam nyo kasi mga DDS, eto lang hindi po ito tungkol sa katotohanan. Tungkol po ito sa pagbuo sa maling impresyon na ginagamit ang panawagan na magsampa ng kaso bilang sandata sa politika.
Alam nyo kasi mga DDS, kayo lang naman kasing ganyan eh, no? Kasi siyempre, yung mga amo nyo, sangkot. Hindi kayo papayag na si House Speaker, hindi masampahan ng kaso kahit walang ebidensya. Kaya yun na lang, puro na lang kayo payag sa social media. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap-tanggap. Kaya mga kababayan, itong ginagawa ko ng mga DDS sa pagpapakalat ng fake news, sa pagsisira nila kay House Speaker, mga kababayan, itong mga headline na ito, walang basihan. Diba? Kasi mga kababayan, puro lang kasinungalingan eh. Pero alam naman natin na hindi yan ang rule of law, mga kababayan. Hindi ho tayo magsasampa ng kaso hanggat wala pong matibay na ebidensya. At ito pa, hindi dapat po yuyuko ang institution, no, sa ingay lang ho ng politika o sa ingay ng mga DDS. O hindi yuyuko yung institution na yan dahil nag-iingay yung mga DDS. Hindi ganoon mga kababayan. Dapat sundin pa rin ang batas, kung ano ang nasa batas. Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo po, nagsalita na ang ICI, hirap na nga sila maghanap, wala silang matibay na ebidensya tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez, pati nga ang ombudsman nagsalita na rin, mga kababayan. Baka meron ng mga DDS dyan, ilabas na natin yan, ibigay na ho natin yan para magamit na. Kahit total, kayo lang naman nag-aakusa kay House Speaker baka meron ho sa inyo dyan. Kasi alam niyo ho mga kababayan, para sa akin, mas malakas pa rin ho ang katotohanan kaysa sa ingay ho ng politika. Yan naman talaga dapat. Kaya sa mga kababayan natin, advice natin sa mga kababayan, lagi nating tatandaan kapag nag-aakusa, kailangan may kaakibat na ebidensya. Yun dapat ang lagi nating hinahanap sa mga nag-aakusa. Tulad ng mga DDS, puro akusasyon, hanggang ngayon walang ebidensya. Hindi katulad sa ating Pangulo, tingnan nyo, pag nagtatrabaho ang Pangulo, may kaakibat na ebidensya at nakukulong at nababawi ang pera na ninanakaw nila. Thank you. Ako po, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, eto ho mga kababayan, yung balita natin ngayon, patungkol na naman ito sa mga amo ng mga DDS, no? Na nagyayabang, hindi naman nagtatrabaho. So ito ho mga kababayan, no? Absent na nga sa Kongreso, absent pa sa ICI, may balak pa po, pumunta sa ibang bansa. May balak po mag-travel sa ibang bansa, mga kababayan. Ito kasi yan mga kababayan, ayon sa balita, no? Ito, 70 na bansa ang pupuntahan ni Congressman Pulong Duterte. Nako, mapasana all ka na lang talaga dito. Grabe, 70 na bansa pupuntahan ni Pulong. Hindi pa natin nakita na nagtrabaho yan sa Kongreso, mga kababayan. Ako, magkano ba ang sahod ni Pulong? Ayon dito mga kababayan, ang hiningi ni Pulong, pupunta sa iba't ibang mga bansa, 17 na bansa ang pupuntahan mula December 15 hanggang February 2026 po, mga kababayan. Wow, tindi nito Ano to? Bakasyon? Di ba? Mapapasana all ka na lang talaga, no, mga kababayan. Biruin niyo yan. Hindi nagtatrabaho pero tumatanggap ng sahod. Abay, napakatindi naman talaga, mga kababayan. Yan ang gusto ng mga didiles. Kasi matapang daw. Tapos, nung nanarap sa ICI, abay biglang nabahag ang buntot. Ang galing, diba? At ito pa mga kababayan, matapos po yung pagharap niya, pagtanggi niya sa pagharap sa ICI, mga kababayan, at sa mga kasong press order sa kanyang BFF na si Eric Yap. So kanina lang mga kababayan, inanunsyo ng Pangulo natin na nakapress na ang mga asset ni Eric Yap, mga kababayan. Naku mga kababayan, hindi kaya, no, may tinatakbo o tinatakbuhan itong si Pulong Duterte, mga kababayan. Nako, kasi ang alam natin ngayon na matapang na si Saldico nasa malayo,
no? Hindi na hagilap kung saan-saan ngayon na hinahagilap si Saldico. Mga kababayan, ito kaya si Pulong, ba't kaya magta-travel abroad dito mga kababayan? Ngayon ho, si Eric Yap po, mga kababayan, nakapress na po ang mga asset niya ngayon. Ako po, no, mga kababayan, baka magsilabasan po ang ebidensya, laban ho sa kanya, baka mag-ala Saldico ito, no? Hindi bigla natin makita, no? Hindi na natin makita kung saan na napunta si Pulong. Mga kababayan, no, kayo, ano masasabi nyo? Bakit kaya gusto ni Pulong pumunta sa 17 o 17 na bansa?